naman po tayo mga kababayan, dito po sa pagsoplak ni Congressman Tinio, dito po kay Toby Tiangco. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, natanong po itong si Toby Tiangco kung siya ba ay pipirma sa posibleng impeachment laban po kay Sara Duterte. So sabi po dito, basahin po natin ito, nakita nating balita, galing po sa News 5. Sabi daw po dito mga kababayan, argumento ng Rapid DDS. Tama ba? Rabid. DDS supporters. Ito ang pananaw ni ACT Teachers Representative Antonio Tinio sa pahayag ni Nabota City Representative Toby Tiangco na hindi siya pipirma sa panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte hanggat walang big fish na nahuhuli. Kasi nga ang katuwiran po ni Toby Tiangco, dapat mahuli muna si Saldico bago po siya pumirma ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Paano yan? Maliwanag naman yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla na mismong ang presidente na po ang gumagawa ng paraan para maibalik ng Pilipinas ito pong si Saldico. So ibig sabihin, kapag ka naibalik ng Pilipinas itong si Saldico, di no choice pala itong si Toby Tiangco kung hindi pumirma ng impeachment laban kay Sara. Kasi sabi pa dito, basahin pa natin ito daw yung sabi ni Tinio. Ibig bang sabihin, dapat kalimutan na lahat ng mga isyo ng korupsyon. In the first place, hindi maliit na bagay yung kinakaharap ng Vice Presidente. Saad po ni Tinio, kahit ano pang sabihin mo kung kurakot yan, dapat panagutin yan. Yan po yung sabi ni Congressman Tinio. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, ito po ata yung tinutukoy dyan na sinabi ni Toby Tiangco na hindi po siya makikiisa sa impeachment versus VP Sara kung hindi daw po mapapapanagot yung mga big fish. So ngayon ito, pakinggan po natin. Sara. Anong kay VP Sara, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin at least si Saldico hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kami yung piskal, di ba? Ay, Ma'am Chaycher, mega love shoutout Alam niyo kung tutusin talaga mga kababayan, may point naman itong si Toby Tiangco, kaso pointless. Parang ang sinasabi niya dito mga kababayan ganito, dapat managot muna si Saldico bago pa panagutin si Sara Duterte. Ang problema, parang sinasabi na rin po niya dito na pagtuunan lang dapat natin ng pansin, yun lang flood control. At yung ibang korupsyon dito sa Pilipinas, hayaan na lang muna natin. Mga kababayan, maliwanag naman po na ang gustong mangyari ng ating pamahalaan, malinis ang korupsyon dito po sa maanumalyang flood control. At the same time, malinis ang korupsyon sa buong departamento ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno mga kababayan. Ibig sabihin lahat dapat malinis. Pati sa opisina ng Vice Presidente dapat malinis. Ibig sabihin, hindi lang dapat flood control yung iniimbestigahan, kung hindi dapat lahat ng nangyayaring issue ng korupsyon dito sa Pilipinas dapat pong imbestigahan. Tapos kami yung piskal. Nawawala ba yung signal? Okay na ba? Hindi po. Okay. Sige. So yun nga mga kababayan, yung pinupoint natin kanina, dapat lahat mapapanagot. Kasi ang gusto ng ating gobyerno, lahat po managot. Hindi lang yung issue sa flood control ang dapat imbestigahan, kung hindi dapat lahat ng issue dito sa ating bansa na connected ang korupsyon mga kababayan, dapat po imbestigahan yan at mabigyan ng solusyon. So ngayon ituloy pa natin. May bahid doon sa amin, tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number 1 yan. Number 2, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera. Wait nga lang mga kababayan, saglit lang. Inaayos ko lang kasi yung okay ba? Hindi nawawala kasi dito sa akin. No, I mean, you compare it, di ba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Ito naman kay Yon. Dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa No, I mean, you compare it, di ba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do everything para
Hindi, kasi maliwanag naman mga kababayan yung sinabi kanina ni Secretary John Vic Remulla na inaasikaso na ng presidente. Si PBBM na mismo ang gumagawa ng paraan para po mapapanagot ito pong si Saldico at maibalik po ng Pilipinas. So ngayon, ang isa pa dito mga kababayan, hindi naman pwede na porkit iniimbestigahan yung maanumalyang flood control, kakalimutan na lamang po natin yung paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino sa loob ng 11 araw. Tandaan nyo mga kababayan na hindi lamang po milyon yung hinahabol kay Sara Duterte, bilyon-bilyong pera ng mamamayang Pilipino ang dapat pong habulin sa kanya. Yung 125 million pesos, yung 612.5 million pesos, hindi lamang dapat yan yung hinahabol po sa kanya. Kung hindi, lahat ng ginawa niyang kapalpakan na bilyon-bilyon yung naaksayang pera, dapat po habulin sa kanya yan. Ang patagot si Saldi whether or not may impeachment against VP Sara. Hopeful ka pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes, di ba? Kasi di ba, ang sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. Ang pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay Speaker Martin Romualdez. No? And because of the relationship of former Speaker Martin Romualdez kay Presidente Marcos, para mapatunayan, ulitin ko, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan, kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi dito. Tama! O ngayon, so ibig sabihin, pagka itong si Saldico mga kababayan ay napabalik ng Pilipinas, doon pa lamang gagampanan ni Congressman Toby Tiangco yung pagiging senador po niya. Diba mga kababayan, doon niya lang papakinggan yung sinasabi ng taong bayan na dapat ma-impeach etong si Sara Duterte. Kasi marami sa mga kababayan Pilipino po natin gusto po talaga na ma-impeach eto pong si Sara. So ngayon, ang isa pa po dyan mga kababayan, kung titingnan nyo, diba ganyan yung sinabi ni Congressman Toby Tiangco. So ngayon, pakinggan po natin yung sagot naman sa kanya o pagsoplak naman sa kanya ni Congressman Tinio. So ngayon, ito pakinggan nyo mga kababayan. Kasi sabi po dito, Representative Tinio, binatikos ang pahayag ni Congressman Tiangco ukol sa hindi pagsuporta sa impeachment complaint. Bakit daw? Ito ay play po natin. Yang mga ganyang argumento ay argumento ng mga rabid DDS supporters no, na ginagamit ang flood control issue para bilang panangga o pantabing Kay Sara pandepensa sa Vice Presidente. No? So, ibig ba sabihin na dahil totoo, no? Wala pang malaking isda na talagang nadidiin at nakakasuhan, nahuhuli, nakukulong dito sa flood control issue. Ibig ba sabihin hindi na dapat kalimutan na lahat ng mga issue ng corruption? No? In the first place, hindi maliit na bagay yung kinakaharap ng Vice Presidente. Pinag-uusapan natin dito 612.5 million na confidential funds. Saka mga kababayan, isipin nyo napakatindi yung nabasa nating inilabas ng COA. Diba, 7 CCTV umabot ng milyones. Maniniwala kayo doon? 7 CCTV, milyones yung halaga. Kalokohan yon. Ang laki ng corruption doon. Diba magkano lang ang isang pirasong CCTV ngayon? Pero makikita nyo, yung 7 CCTV, inabot ng milyon yung presyo. No, kahit ano pa sabihin mo, kung kinurakot yan, dapat panagutan. Tama. Otherwise, sasabihin, may double standard talaga. Ganyang kabulok na ang double standard sa ating lipunan. Ang mga titignan mo yung ang daming mga ordinary government employees nakakulong for graft and corruption, for malversation. Kahit nga pinag-uusapan natin, libo lamang yung mga amounts, no? Pero ngayon dahil Vice Presidente, wala na lang, papabayaan na lang. Tama. So hindi naman pwede yun. Alam niyo kasi mga kababayan, sa totoo lang, kahit hindi sabihin ni Toby Tiangco na hindi po siya didisit,
maliwanag naman mga kababayan yung nagiging action po niya. Talagang didishit po siya. Para nga siyang Trojan horse eh. Hindi nyo ba alam? Para siyang Trojan horse mga kababayan yung style po niya na kunyari lumalaban siya sa corruption, galit siya sa mga anomalyang flood control. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, ginagawa niya lang yung mga bagay na yan para talaga depensahan yung totoong kaalyado po niya. Alam naman po natin mga kababayan na ang tinuturing niyang kaalyado sa panahong ito ngayon ay walang iba kung hindi ang mga Duterte. Si Sara Duterte at yung iba pa. Pero ngayon, kung titingnan nyo, eto, alam naman natin na yung impeachment ni Sara Duterte, manggagaling po sa kanila yan. Kina Congressman Tinio. Sila po ang magpapile ng impeachment laban po kay Sara. Hindi po ang mga kaalyado ni PBBM. So maliwanag na kaya magpapile ng impeachment etong mga ito, talagang nakita po nila yung kapalpakan ng pamumuno ni Sara Duterte bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas at yung pag-aaksaya po niya ng pera ng taong bayan. At hindi naman porkit nagkakaroon ng investigasyon sa mga anomalyang flood control, hahayaan na lamang po natin yung 125 million pesos na ginasta at inubos ng ganun-ganun na lang. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayong tatanungin, sa inyong palagay mga kababayan, dapat ba na matuloy itong impeachment ni Sara Duterte para malaman ng taong bayan kung may katotohanan ba yung mga matitinding aligasyon laban po kay Vice President Sara Duterte? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.